Utang na loob. Dalawang salitang ginamit upang busabusin ang pagkatao ko. Habang nagpapakasarap siya sa pagmamalaki sa kanyang marangyang mundo, nakaluhod ako at pinupunasan ang kanyang sapatos. Hanggang dyan ka lang anak ng basurera, nakangisi niyang sabi. Ngunit nang dumating ang lalaking itinuturing niyang Diyos sa akin ito, lumuhod upang isuot ang aking sapatos. Tapos na ang aking pagiging alipin. Handa na ba siyang harapin ang bagsik ng aking katahimikan? Maya huwag mong kalimutan na ang utang na loob ng pamilya mo ay hindi mababayaran hanggang sa mamatay ka. Huwag kang mag-ilusyon na dahil nakapag-asawa ka na ng isang hamak na empleyado, nabura na ang pagiging anak mo ng isang utusan. Magkita tayo sa reunion at asahan mong babayaran mo ang mga kinain ninyo sa pamamahay ko. Ang tinig ni Helena na nagmumula sa luma at basag na screen ng telepono ay tila mga punyal na walang awang ibinabaon sa dibdib ni Maya. Ang malamig at matapobreng tono nito ay gumuguhit ng pait sa loob ng maliit ngunit maayos na silid. Ngunit sa halip na sumagot, ibinaba ni Maya ang kanyang telepono sa ibabaw ng plansahan. Ang kanyang mga kamay na nooy nanginginig sa pinipigil na emosyon ay mahigpit na nakahawak sa mainit na plansa. Dahan-dahan niyang itinulak ito sa ibabaw ng lumang paboritong kamiseta ng kanyang asawang si Gabriel. Ang init na nagmumula sa bakal ay tila sumasalamin sa nagbabagang luha na nagbabantang kumawala sa kanyang mga mata, subalit pilit niya itong tinutuyo. Ang bawat pag-ikot niya sa gusot ng damit ay isang panalangin na sana'y maikuskus din niya ang mga pilat ng nakaraan na patuloy na sumusugat sa kanyang kasalukuyan. Isang matinding sikip ang bumalot sa kanyang lalamunan. Parang pinipiga ang kanyang puso habang bumabalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang yumaong ina. Nakita na naman niya ang kanyang ina na nakaluhod sa malamig na sahig ng mansyon ni na Helena, nagmamakaawa ng advansa sa sweldo upang may maipambili ng kanyang gamot. Noong siya ay musmus pa, ang utang na loob na yon ay naging isang sumpa, isang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg na hindi niya matanggal-tanggal kahit ilang taon na ang lumipas. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat, pilit hinahanap ang tapang na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang pag-usad ng pinto mula sa labas ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Agad niyang pinunasan ang namumuong kahalumigmigan sa gilid ng kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad at mabilis na itinago ang telepono sa bulsa ng kanyang palda. Nang pumasok si Gabriel, dala nito ang pagod ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ang balikat ng lalaki ay bahagyang nakalaylay at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pahinga. Ngunit nang makita nito si Maya, isang maamo at mapayapang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sinalubong niya ang kanyang asawa, kinuha ang bitbit nitong bag at pinilit na gumanti ng isang matamis na ngiti na nagtatago ng libong mga salitang hindi niya kayang bigkasin. "Kamusta ang araw mo, mahal?" Tanong ni Gabriel sa tonong puno ng pag-aalaga na tila ba ang presensya lamang ni Maya ang tanging lunas sa kanyang kapaguran. "Maayos naman, Gabriel. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Magpahinga ka muna rito sa sofa bago tayo kumain." Malambing na sagot ni Maya, pilit pinapatatag ang kanyang boses upang hindi mahalata ang panginginig nito. Naupo si Gabriel at pumikit, idinandal ang kanyang ulo sa sandalan ng lumang sofa. Pinagmasdan ni Maya ang mukha ng kanyang asawa. Nakita niya ang mga linya ng pagod sa noon nito, ang mga kamay na may kalyo dahil sa walang sawang paghahanap buhay para sa kanilang kinabukasan. Isang matinding kurot ng pagkaawa at pagmamahal ang naramdaman niya. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi nito. Inabot ng kanyang mga daliri ang noo ni Gabriel, marahang hinagod ang mga gusot doon na tila ba kaya niyang pawiin ang lahat ng bigat na dinadala nito. Sa sarili niya, tahimik siyang nangako.
Hindi niya hahayaang sirain ni Helena ang kapayapaang pinaghirapan nilang buuin. Sasaluhin niya ang lahat ng pang-aalipusta. Huwag lamang madamay ang lalaking walang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya ng buo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng muling umilaw ang screen ng kanyang telepono. Mula sa kanyang bulsa, nagdudulot ng isang mahinang panginginig na tila nagbabadya ng isang paparating na unos. Maingat niyang kinuha ito upang hindi magising si Gabriel. 2 bagong mensahe ang nakaabang sa kanya. Ang unang mensahe ay isang email mula sa tagapangasiwa ng kanilang paaralan. Ang pamagat ay malinaw na nakasulat, Grand Reunion, VIP Guest List. At sa pinakaibaba ng listahan nakasulat ang kanyang pangalan bilang isang honorary staff. Bago pa man niya lubos na maunawaan ang ibig sabihin nito, lumitaw ang pangalawang mensahe mula kay Helena. Nakita mo na ba ang email, Maya? Maghanda ka na. May inihanda akong isang napakalaking sorpresa, hindi lang para sa'yo kundi para na rin sa mahirap mong asawa. Papakita ko sa buong klase kung saan talaga ang lugar ninyong dalawa. Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Ang takot na kanina lamang ay pinipigilan niya ay tuluyan ng kumawala at gumapang sa kanyang mga ugat. Tiningnan niya ang mahimbing na natutulog na si Gabriel. Ang asawang walang kamalay-malay sa bagyong padating. Paano niya mapoprotektahan ang dangal ng lalaking ito laban sa mga taong sanay manapak ng kapwa gamit ang pera? Hanggang saan ang kakayanin niyang tiisin bago siya tuluyang madurog? Ang dilim ng gabi ay nag-iwan ng isang katanungang patuloy na uukit sa kanyang isipan hanggang sa pagsikat ng araw. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa manipis na kurtina ng kanilang maliit na bintana, nagdadala ng liwanag na tila nagtatangkang tunawin ang bigat na nararamdaman ni Maya. Mula sa kusina, ang amoy ng sinangag at pritong itlog ay humahalimuyak isang pamilyar na bango na madalas ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Nakatayo si Gabriel sa harap ng kalansuot ang kanyang kupas na pambahay na kamiseta maingat na hinahalo ang kanin sa kawali. Ang bawat galaw ng kanyang asawa ay puno ng disiplina at pagmamahal, isang tanawing sapat na sana upang makalimutan ni Maya ang lason na ibinuhos ni Helena sa kanyang puso kagabi. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang malapad na likod ni Gabriel, ang takot ay tila isang anino na ayaw siyang iwan, laging nakasunod at bumubulong ng panganib. Mahal, handa na ang almusal. Kain na tayo bago ako pumasok. Tawag ni Gabriel sa isang tonong banayad, hindi inaalis ang paningin sa kanyang ginagawa. Naupo si Maya sa tapat ng kanilang maliit na lamesang kahoy. Sinubukan niyang magmukhang normal, subalit ang bawat pagsubo niya ng pagkain ay tila isang sakripisyo dahil sa buhol sa kanyang sikmura. Napansin ni Gabriel ang pananahimik ng kanyang asawa. Ang matalas na pakiramdam ng lalaki ay hindi kailanman nagkamali pagdating sa nararamdaman ni Maya. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang kutsara at dahan-dahang inabot ang kamay ni Maya sa ibabaw ng lamesa. Ang init ng palad ng kanyang asawa ay tila isang kuryenteng gumagapang sa kanyang balat, nagbibigay ng panandali ang lakas. Mahal, you look restless. Is there something bothering you simula pa kagabi? Parang malayo ang iniisip mo. Seryosong tanong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay tila nagnanais na basahin ang bawat lihim na itinatago ni Maya. Wala ito, Gabriel. Napuyat lang siguro ako sa pagtatapos ng mga gawain sa bahay. Don't worry too much about me, asikasuhin mo na ang pagpasok mo. Pagsisinungaling ni Maya, pilit iniiwas ang kanyang tingin upang hindi mabatid ng asawa ang katotohanan sa likod ng kanyang mga mata. Hindi kumbinsido si Gabriel, ngunit pinili niyang huwag nang mamilit. Tumayo siya at lumapit sa likuran ni Maya, pagkatapos ay dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Marahan niyang hinilot ang mga ito, isang kilos na puno ng pag-aalaga, na tila nagsasabing handa siyang pasanin ang anumang bigat na dinadala ni Maya.
Iniyuko ni Gabriel ang kanyang ulo at hinalikan ang tuktok ng ulo ni Maya. Ang kanyang hininga ay mainit at nagbibigay ng katiwasayan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya na si Gabriel, ang kanyang tanging kuta, ang pader, na humaharang sa lahat ng unos na gustong sumira sa kanya. Ngunit kasabay nito ang bigat ng kanyang itinatago ay lalong tumindi dahil alam niyang ang pader na ito ang unang target ng galit ni Helena. Nang dumating ang oras ng pag-alis ni Gabriel, kinuha nito ang susi ng kanilang lumang sedan na nakaparada sa tapat ng bahay. Ang ugong ng makina ng sasakyan ay nagpapahiwatig ng kalumaan nito, subalit para kay Maya, ito ang simbolo ng kanilang marangal at payak na pamumuhay. Habang paalis ang sasakyan, napansin ni Gabriel ang isang itim at mamahaling sasakyan na nakatigil sa dulo ng kanilang eskinita. Ang mga bintana nito ay madilim. Hindi mo masisilip kung sino ang nasa loob. Ang anyo ng sasakyan ay tila isang mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon. Bahagyang kumunot ang noo ni Gabriel at ang kanyang malambot na anyo kanina ay biglang naglaho na palitan ng isang mapanganib na talim sa kanyang mga mata na tanging siya lamang ang nakakaalam kung bakit. Naiwan si Maya sa loob ng bahay, pilit na ibinabaling ang pansin sa paglilinis upang hindi mabalisa. Habang inaayos niya ang mga lumang gamit sa cabinet, nahulog ang isang lumang jacket ni Gabriel na madalang na nitong isuot. Sa pagpulot niya rito, may isang maliit na bagay ang nalaglag mula sa bulsa. Ito ay isang card gawa sa makapal at mamahaling papel na may kulay gintong mga titik sa gilid. Nang basahin ni Maya ang nakasulat ang kanyang paghinga, ay tila tumigil sa gitna ng kanyang dibdib. Apex Holdings, Office of the Chairman. Walang pangalan ang nakasulat sa card, tanging ang logo lamang ng pinakamakapangyarihang kumpanya sa bansa, ang kumpanyang sinasabi ni Helena na magliligtas sa kanila. Paano nagkaroon ng ganitong card ang kanyang asawa na isang hamak na empleyado lamang sa isang maliit na kumpanya? Ang katanungang ito ay tila isang bagong tinik na bumaon sa kanyang isipan. Habang hawak niya ang card, ang katahimikan ng bahay ay tila naging bingi at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang babala. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya at anong lihim ang itinatago nito sa likod ng kanyang mga maamong na ngiti? Ang amoy ng luma at malamig na hangin sa loob ng supermarket ay tila nagpapatindi sa panlulumo ni Maya habang dahan-dahan siyang naglalakad sa pagitan ng mga estante. Hawak niya ang isang maliit na listahan ng mga bilihin, maingat na tinitingnan ang bawat presyo at naghahanap ng mga produktong may nakadikit na pulang etiketa ng diskwento. Sa kanyang basket ay may isang lata ng gatas, hindi para sa kanya, kundi para sa sanggol ng kanyang kapitbahay na alam niyang hirap din sa buhay. Sa gitna ng kanyang sariling pangangailangan, ang likas na kabutihan ng kanyang puso ay hindi kailanman nagmaliw isang hiyas na tila hindi nababagay sa mundong puno ng pagkukunwari. Ang katahimikan ng kanyang pag-iisip ay biglang nabasag nang marinig niya ang tunog ng mararangyang sapatos na tumatama sa makinis na sahig, isang mabilis at mapagmataas na hakbang na tila nagmamay-ari ng buong paligid. Bago pa man siya lumingon, ang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango ay sumakop na sa kanyang hininga. "Oh, look who's here. Maya dear, hindi ko akalaing dito ka pa rin pala namimili ng mga sale items hanggang na ngayon. I thought after all these years nag-improve na ang lifestyle mo." Ang tinig ni Helena ay parang isang hagupit ng latigo, puno ng pangungutya at pekeng simpatya. Nakatayo si Helena, sa harap niya suot ang isang mamahaling bestido at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga puting ilaw ng supermarket. Ang kanyang mga mata ay mapanuri tinitingnan ang bawat bahagi ng simpleng anyo ni Maya, mula ulo hanggang paa, na tila ba ang kahirapan ay isang nakakahawang sakit na kinasusuklaman niya. "Helena, namimili lang ako ng kailangan namin. Wala namang masama sa pagtitipid.
Mahinahong sagot ni Maya, bagaman nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri na nakakapit sa hawakan ng basket. Saving o sadyang wala lang talagang pambili. Alam mo Maya, nakakaawa ka. Your mother worked so hard for us. But look at you now, asawa ng isang walang kwentang empleyado. Kaya nga we are very lucky, you know. Ang pamilya ko ay malapit nang makuha ang investment mula sa Apex Holdings. Soon, we will be on top of the world while you stay here picking up scraps. Patuloy ni Helena, ang kanyang boses ay sadyang itinaas upang marinig ng mga taong dumadaan. Ang bawat salita ni Helena ay tila lason na unti-unting dumadaloy sa sistema ni Maya. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagbanggit nito sa kanyang ina. Naalala ni Maya ang bawat patak ng pawis ng kanyang ina sa ilalim ng pamamahay ng mga Vargas, ang mga gabing umiiyak ito dahil sa pagod at sa mga malulutong na mura na tinatanggap nito mula sa mga magulang ni Helena. Don't you dare talk about my mother like that, Helena. Namatay siyang marangal at hindi nagnakaw ng kahit ano mula sa inyo. May diin na sabi ni Maya, ang kanyang boses ay bahagyang kumatal sa gitna ng namumuong galit. Tumawa si Helena, isang matinis at nakakarinding tunog na tila hindi nagmumula sa isang tao. Marangal, huwag mong baligtarin ang kwento, Maya. Your mother was a thief of our kindness. Kung hindi dahil sa amin namatay na kayo sa gutom noon, ang utang na loob ninyo ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. And speaking of payment, I want you to be there at the reunion, not as a guest of course. Kailangan namin ng extra hands to serve the VIPs. Isipin mo na lang na ito ay bahagi ng pagbabayad mo sa mga kinain ninyo noon. Don't be a hiya. It's the only place you truly belong. Kinuha ni Helena ang isang kulay gintong sobre mula sa kanyang mamahaling bag at walang pakundangang ibinato ito sa loob ng basket ni Maya. Tumama ito sa lata ng gatas na binili niya. Ang kilos na yon ay isang matinding paghamak, isang deklarasyon na sa mata ni Helena si Maya ay mananatiling isang alipin. Nang hindi na naghintay ng sagot, tinalikuran ni Helena si Maya, iniwan siyang nakatayo sa gitna ng pasilyo, tila isang rebulto ng pait at kahihiyan. Nang makauwi si Maya, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi niya maialis. Pumasok siya sa kanilang tahimik na bahay, dala ang mga bilihing tila wala nang saysay sa kanyang paningin. Inilapag niya ang mga ito sa lamesa at dahan-dahang lumapit sa maliit na altar kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang puso ay tila tumigil nang makita ang sinapit ng larawan. Dahil sa lakas ng hangin mula sa bukas na bintana, ang frame ng larawan ay nalaglag at tumama sa matigas na sahig. Ang salamin nito ay nagkadurog-durog, ang mga piraso ay nakakalat na parang mga kristal ng luha sa paligid ng mukha ng kanyang ina. Ang pagkawasak ng salamin ay tila isang masamang pangitain, isang babala, na ang katahimikang pilit niyang pinanghahawakan ay tuluyan ng magkakapiraso sa mga darating na araw. Habang nakatitig sa mga bubog, naramdaman ni Maya ang isang matinding hapdi, hindi sa kanyang balat, kundi sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan siya lulutang sa dagat ng pagdurusa bago siya tuluyang malunod? Ang malalim na katahimikan ng hating gabi ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong bahay, ngunit para kay Maya, ang bawat segundo ay puno ng ingay ng kanyang sariling mga kaisipan. Nakaluhod siya sa malamig na sahig. Dahan-dahang pinupulot ang mga pira-pirasong salamin mula sa basag na frame ng larawan ng kanyang ina. Ang bawat piraso ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao, durog, kalat at puno ng talim. Ang mga salita ni Helena sa supermarket ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, parang isang sumpa na ayaw siyang patahimikin. Sa gitna ng kanyang paglilinis, hindi niya napansin na ang isang matulis na dulo ng bubog ay humiwa sa kanyang daliri. Hindi niya naramdaman ang sakit sa balat. Ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib ay mas matindi pa
kaysa sa anumang sugat na nakikita ng mata. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na yabag ni Gabriel. Agad na nabalutan ng liwanag ang madilim na pasilyo at ang anyo ng kanyang asawa ay muling nagsilbing silungan sa gitna ng unos. Nakikita ni Gabriel si Maya na nakaluhod sa sahig, ang mga mata nito ay namumula at ang daliri ay may bakas ng dugo na dahan-dahang pumapatak sa sahig. Walang imik na lumapit si Gabriel lumuhod sa tabi ng kanyang asawa at kinuha ang kanyang sugatang kamay. Ang paghaplos ni Gabriel ay tila isang gamot sa lahat ng sakit. Ang bawat paggalaw nito ay maingat na tila ba si Maya ay isang mamahaling hiyas na ayaw nitong mabasag. "Bakit ka nandito sa dilim? Maya, look, you're hurt." Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at lungkot. Dinala siya ni Gabriel sa sofa at kinuha ang first aid kit. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kanilang sala, matiyagang nilinis ni Gabriel ang sugat ni Maya. Ang bawat dampi ng bulak na may alkohol ay nagpapaigting sa emosyon ni Maya hanggang sa hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi ito hagulgol kundi isang tahimik na pagdaloy ng lahat ng pait na kinikimkim niya sa loob ng mahabang panahon. Niyakap siya ni Gabriel nang mahigpit, hinayaan ng kanyang asawa na umiyak sa kanyang dibdib habang ang kanyang kamay ay marahang humahagod sa buhok nito. "Gabriel, pupunta ako sa reunion. Kailangan kong tapusin ito. Kailangan kong harapin si Helena para hindi na niya tayo magambala pa. I need to end the debt of gratitude that she keeps using against me." Hikbi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa gitna ng panghihina. "Kung iyan ang desisyon mo, mahal, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, hinding-hindi kita pababayaan. I will be there to pick you up. You don't have to carry the world on your shoulders alone." Sagot ni Gabriel. Gabriel, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kakaibang lalim ng katapatan. Pagkatapos nilang mag-usap, nanatili silang magkayakap sa katahimikan ng gabi. Nang masigurado ni Gabriel na mahimbing na ang tulog ni Maya, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas sa kanilang maliit na veranda. Kinuha niya ang kanyang telepono at ang maamong mukha ng asawa ay biglang napalitan ng isang anyo ng kapangyarihan at awtoridad. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe sa isang lihim na numero. Ang utos niya ay malinaw at hindi mababali. Ilipat ang lokasyon ng huling bidding ng Apex Holdings sa resort ng mga Vargas. Sisiguraduhin niyang sa gabing iyon ang lahat ng pang-aapi kay Maya ay magkakaroon ng kabayaran na hindi makakalimutan ng sinuman. Nang sumapit ang madaling araw, ang langit ay dahan-dahang nagpalit mula sa kulay asul patungo sa mapusyaw na kahel. Naghanda si Maya. Isinuot ang kanyang pinakasimple ngunit malinis na bestidong puti. Ang kanyang anyo ay tila isang anghel na handang pumasok sa kuta ng mga demonyo. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya patungo sa resort ay bahagi ng isang kaganapan na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Habang naglalakad siya papalayo sa kanilang tahanan, ang tanging baon niya ay ang pangako ni Gabriel at ang kanyang sariling paninindigan. Ngunit sa likod ng marangyang pintuan ng resort, isang kuta ng puot at panlalait ang naghihintay sa kanya at hindi niya tiyak kung makakalabas ba siyang buo ang puso mula sa pagtitipong yon. Ang marangyang resort ng pamilya Vargas ay tila isang nagniningning na palasyo sa ilalim ng madilim na kalangitan, pinaliligiran ng mga makukulay na ilaw na nagbibigay ng ilusyon ng isang perpektong mundo. Ngunit para kay Maya, habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa malalaking pintuan nito, ang bawat liwanag ay tila mga matatalas na mata na mapanghusgang nakatingin sa kanyang simpleng anyo. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at masasarap na pagkain na humahalimuyak sa paligid ay hindi nagbibigay ng kaginhawaan. Sa halip, ito ay tila isang paalala ng malaking pader na naghihiwalay sa kanyang payak na buhay at sa mundong pilit siyang tinataboy.
Isinuot niya ang kanyang puting bestido, ang tanging damit na pinakamaayos sa kanyang aparador. At kahit na alam niyang hindi ito sapat para sa ganitong karangyaan, ang kanyang dangal ang nagsilbing pinakamahalagang alahas na kanyang dala. Pagpasok niya sa malawak na ballroom, ang ingay ng mga tawanan at ang marahang pagtama ng mga kristal na baso sa isa't isa ay tila isang hudyat ng kanyang pagdating sa gitna ng mga kaaway. Agad siyang napansin ng kanyang mga dating kamag-aral. Ang kanilang mga usapan ay biglang humina pinalitan ng mga bulungan na tila mga bubuyog na nagdadala ng lason. Ang bawat sulyap nila ay puno ng panlalait tinitingnan ng tela ng kanyang damit at ang kawalan ng kumikinang na hiyas sa kanyang leeg. Isang grupo ng mga babae na dati niyang kaibigan ang lumapit ang kanilang mga ngiti ay tila mga plastik na maskara na hindi kayang itago ang kanilang pangungutya. Maya, ikaw na ba yan? You look so simple. Hindi ko akalaing ang puting bestidong yan ay uso pa pala hanggang ngayon. Parang kinuha mo lang sa baul ng lola mo. Sabi ng isa sa kanila na sinundan ng isang mahinang tawanan na puno ng kaplastikan. I prefer to be comfortable. Mahinahong sagot ni Maya, pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakakapit sa kanyang maliit na bag. Bago pa man siya makahanap ng lugar na mauupuan ang malaking hagdanan, sa gitna ng bulwagan ay naging sentro ng atensyon. Bumaba si Helena, suot ang isang bestidong kulay ginto na kumikinang sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ang kanyang mga leeg at braso ay pinaliligiran ng mga diamante na tila sumasalamin sa kanyang kayabangan. Ngunit sa likod ng kanyang ningning, ang kanyang mga mata ay nananatiling madilim at puno ng inggit sa tuwing tumatama ang paningin niya kay Maya. Marahang humakbang si Helena. Patungo sa kanya ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na nagpaparamdam ng bigat ng kanyang kapangyarihan. My dear Maya, finally you're here. Akala ko ay hindi ka na darating dahil baka wala kayong pambili ng gasolina para sa lumang sasakyan ninyo. Panimulang pang-iinsulto ni Helena habang ang lahat ay nakikinig. Anyway, since you're here, kailangan ko ng pabor. Nagkaroon kami ng aberya sa mga staff at kulang kami ng magseserbisyo para sa mga VIP table. Since utang na loob mo naman sa pamilya ko ang bawat butil ng kanin na kinain mo noon, I'm sure hindi mo matatanggihan ang pagkakataong ito na makatulong sa amin. Isang staff ng resort ang lumapit at may bitbit na isang pilak na tray na puno ng mga baso ng alak. Inabot ito ni Helena at pilit na ipinahawak kay Maya. Ang bigat ng tray ay hindi lamang dahil sa mga basong naroon, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan na ibinubuhos sa kanya sa harap ng lahat ng kanilang mga kakilala. Naramdaman ni Maya ang pag-akyat ng init sa kanyang muka at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sigaw ng pagtutol na nais kumawala sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga nakakalokong ngiti ng mga tao. Ang iba ay kinukunan pa siya ng larawan gamit ang kanilang mga telepono. Sa sandaling iyon ang kanyang pagkatao ay muling nilunod sa putik ng nakaraan. Hinawakan niya ang tray ng mahigpit ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa sobrang puwersa. Isang malaking buhol ang bumara sa kanyang lalamunan, pinipigilan ng anumang salita na nais niyang bitawan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Don't just stand there, Maya. Ang mga bisita ay naghihintay. Patunayan mo na ang pagiging anak ng utusan ay hindi nawawala sa dugo mo. Muling bulong ni Helena, ang kanyang mukha ay nasa tabi na ng tenga ni Maya. Nagbubuga ng lason na tila gustong sumunog sa kanyang kaluluwa. Naiwan si Maya na nakatayo sa gitna ng ballroom, hawak ang tray ng kahihiyan habang si Helena ay naglalakad palayo na may kasamang tagumpay ng ngiti. Ang bawat hakbang ni Maya patungo sa mga mesa ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga matatalas na bubog. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang alaala ng maamong mukha ni Gabriel, ngunit sa sandaling ito,
tila napakalayo ng kanyang asawa. Paano niya malalampasan ang gabing ito na tila walang katapusan ang dilim at hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat patak ng lason na unti-unting pumapatay sa kanyang huling natitirang pag-asa. Ang bawat hakbang ni Maya sa ibabaw ng makinis na marmol na sahig ay tila isang pakikipagbuno sa bigat ng hangin. Ang pilak na tray na kanyang dala ay tila naging isang mabigat na pasanin, hindi dahil sa mga basong kristal na naroon, kundi dahil sa daan-daang mata na nakamasid sa kanyang bawat galaw. Ang mga bulungan ng kanyang mga dating kamag-aral ay tila mga huni ng mga mapanirang insekto na unti-unting kumakain sa kanyang huling natitirang lakas. Sa gitna ng karangyaan ng ballroom, ang kanyang puting bestido ay naging simbolo ng kanyang pagiging bukod-tangi, isang banyaga sa mundong. Ang tanging halaga ay nasusukat sa ningning ng ginto at kapal ng pitaka. Habang maingat niyang inilalapag ang isang baso ng alak sa mesa ng mga panauhin, isang sadyang pag-usli ng sapatos mula sa isa sa mga kasama ni Helena ang naging dahilan ng kanyang pagkawala ng balanse. Ang tray ay bahagyang tumagilid at ang pulang alak mula sa mga baso ay tumalsik sa hangin na tila mga patak ng lason na dumapo sa laylayan ng gintong bestido ni Helena. Ang paligid na kanina lamang ay puno ng tawanan ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ay tila napako sa kanilang kinatatayuan, hinihintay ang pagsabog ng bulkang kanina pa nagbabantang kumawala. "You clumsy servant! How dare you? Napakawalang kwenta mo talaga. Look what you did to my dress. Do you have any idea how much this costs? Mas mahal pa ito sa sahod ng asawa mo sa loob ng isang buong taon." Ang boses ni Helena ay pumailan lang sa buong bulwagan, puno ng puot at matinding panlalait. Nanginginig ang buong katawan ni Maya. Agad siyang kumuha ng table napkin upang subukang punasan ng mantsa, ngunit marahas na itinaboy ni Helena ang kanyang kamay. Ang mukha ni Helena ay tila isang maskara ng demonyo na mumula sa galit, at ang mga mata ay nanlilisik sa pagnanais na durugin ang pagkatao ni Maya sa harap ng lahat. "Luhod, kneel and apologize. Limisin mo yan gamit ang mga kamay mo. Gusto kong makita kung gaano kakahusay magmakaawa, gaya ng ginagawa ng nanay mo sa amin noon." Muling sigaw ni Helena na tila isang utos mula sa isang malupit na reyna. Ang mga salitang yon ay tila isang mitya na nagliyab sa loob ng dibdib ni Maya. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok parang isang ibon na pilit kumakawala sa hawlang, ngunit sa likod ng kanyang takot ay isang matatag na pader ng dangal ang dahan-dahang nabubuo. Naalala niya ang kanyang ina, ang babaeng namatay na may dignidad sa kabila ng hirap. Ang pagluhod ay para lamang sa may kapal at hinding-hindi niya ito ibibigay sa isang taong ang kaluluwa ay kasing dumi ng putik. "Hindi ako luluhod, Helena. Ang pagkakamali ko ay hindi sapat na dahilan upang hilingin mo ang aking pagkatao. At ang utang na sinasabi mo, masyado ng mahal ang ibinayad ng aking ina sa paglilingkod sa inyo ng tapat. Tapos na ang panahong kailangan naming yumuko sa inyo." Ang boses ni Maya ay lumabas na matatag at malinaw, isang kumpas ng katapangan na nagpatigil sa lahat. Ang sagot ni Maya ay tila isang sampal sa mukha ni Helena. Ang huli ay hindi makapaniwala na ang babaeng inaakala niyang duwag ay may lakas ng loob na sumagot sa kanya ng mata sa mata. Ang galit sa mukha ni Helena ay tila nag-iba ng anyo, naging isang madilim na pagnanais na manakit ng pisikal. Ang hangin sa loob ng ballroom ay tila lalong naging tuyot at mahirap langhapin. Sa harap ng lahat ng mga panauhing nakamasid, itinaas ni Helena ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay nakakuyom bago bumuka upang magbigay ng isang malakas na hagupit. Ang kanyang palad ay mabilis na humataw sa hangin patungo sa pisngi ni Maya, dala ang lahat ng puot at inggit na matagal na niyang kinikimkim. Napapikit ang ilang mga bisita,
hindi kayang panoorin ang susunod na mangyayari. Habang ang kamay ni Helena ay papalapit na sa balat ni Maya, ang tanging nararamdaman ni Maya ay ang lamig ng pawis sa kanyang noo at ang huling panalangin na sana ay narito si Gabriel upang saksihan ang kanyang paninindigan. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Helena, isang mabilis na anino ang humarang sa pagitan nila na tila isang pader na hindi matitibag ng anumang galit. Sa isang iglap ang mabilis na pagtipak ng kamay ni Helena sa hangin ay napigilan bago pa man ito dumapo sa balat ni Maya. Isang malaki at matatag na palad ang humuli sa manipis na pulso ni Helena, isang kapit na puno ng awtoridad at hindi matitinag na lakas. Ang buong bulwagan na kanina lamang ay puno ng bulungan ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang lahat ng hininga ay sabay-sabay na nawala sa gitna ng tensyon. Lahat ng mata ay napako sa lalaking biglang sumulpot mula sa likuran ni Maya. Ang kanyang anyo ay tila isang pader na bakal na humarang sa anumang balak na pananakit. Si Gabriel. Hindi siya ang lalaking laging nakayuko at tila pasa ng daigdig na nakikita ni Maya sa gabi. Ngayon, nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga balikat ay malapad at tila handang protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya. Suot niya ang isang simpleng asul na polo, ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo ay nagbibigay ng isang kakaibang bigat sa paligid. Ang kanyang mga mata na dati ay tila dagat ng kapayapaan para kay Maya ay naging kasing talim ng kidlat habang nakatingin ng diretso sa nangangalit na mukha ni Helena. Bitawan mo ako. Sino ka ba? Para hawakan ako ng ganyan. You are just a nobody. A poor and pathetic husband of this servant security. Ilabas ninyo ang basurang ito. Ang tili ni Helena ay pumailan lang sa ballroom, pilit na binabawi ang kanyang kamay. Ngunit tila bakal ang mga daliri ni Gabriel na nakakapit sa kanyang pulso. Hindi kailanman naging katumbas ng pera ang karapatang manakit ng kapwa, lalo na ang asawa ko. Ang boses ni Gabriel ay mababa at kalmado, ngunit ang bawat pantig ay tila may bigat na nagpayanig sa sahig ng resort. Hindi niya kailangang sumigaw upang marinig ang kanyang kapangyarihan. Ang bawat salita niya ay tumagos sa pandinig ng bawat panauhing nakamasid. Marahang binitiwan ni Gabriel ang kamay ni Helena, isang kilos na tila ba ang paghawak dito ay isang dumi na ayaw niyang manatili sa kanyang balat. Agad siyang humarap kay Maya at sa isang segundo ang talim sa kanyang mga mata ay biglang naglaho na palitan ng isang pag-aalaga na tila ba tanging si Maya lang ang tao sa loob ng silid. Inabot niya ang kamay ni Maya na hanggang ngayon ay mahigpit na nakakapit sa pilak na tray at dahan-dahang kinuha ito mula sa kanya upang ilapag sa malapit na mesa. Hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na mga daliri ni Maya. Hinahaplos ang mga ito ng kanyang hinlalaki upang bigyan siya ng init. Are you okay, mahal? Pasensya na kung hinayaan kitang mapunta sa ganitong sitwasyon. I am here now. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang hininga ay pamilyar at nagdadala ng amoy ng katiwasayan na tila isang gamot sa lahat ng sakit na naramdaman ni Maya kanina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at kahihiyan ni Maya ay tila natunaw sa ilalim ng titig ni Gabriel. Ang init ng pagkakahawak ng asawa ay sapat na upang burahin ang lahat ng lason na ibinuhos ni Helena. Hindi na niya alintana ang mga taong nakapaligid o ang mga kamera na nakatutok sa kanila. Ang mahalaga ay narito ang kanyang sandigan, ang lalaking binuo muli ang kanyang pagkatao sa isang haplos lamang. Habang nangyayari ito, ang tagapamahala ng resort ay nagmamadaling lumapit. Ang kanyang mukha ay namumuti at ang bawat hakbang ay puno ng kaba na tila ba ang kanyang buhay ay nakasalalay sa susunod na mangyayari. Ngunit sa halip na kay Helena ito, lumapit ang lahat ay nagulat nang ang tagapamahala ay yumuko ng napakalalim sa harap ni Gabriel. Ang kanyang katawan ay tila naging isang arko ng matinding paggalang. Sir, hindi po namin alam na nandito na kayo.
Ipagpaumanhin niyo po ang kakulangan ng aming seguridad. Handa na po ang lahat para sa huling bahagi ng pagtitipon. Ang panginginig sa boses ng tagapamahala ay malinaw na narinig ng mga taong nasa malapit. Muling bumalik ang atensyon ng lahat sa entablado nang ang MC ay humawak sa mikropono. Ang kanyang boses ay dumaan sa mga speakers at pumuno sa buong bulwagan, dala ang isang formalidad na nagpatahimik sa lahat ng natitirang bulungan. Ladies and gentlemen, we are deeply honored to have with us tonight the person who holds the future of this establishment and the final decision for the Apex investment. Let us all welcome with a round of applause the chairman of Apex Holdings, Mr. Gabriel. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila isang kulog na nagpabagsak sa lahat ng pagpapanggap ni Helena. Napako ang paningin ng lahat kay Gabriel, ang lalaking kanina lamang ay tinawag na mahirap walang kwenta at hamak na empleyado. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa gitna ng bulwagan bilang hari na magdedeklara ng katapusan ng kaharian ng mga Vargas. Sa gitna ng pagkagulantang at matinding katahimikan, naramdaman ni Maya ang lalong paghigpit ng hawak ni Gabriel sa kanyang kamay. Isang bagong katotohanan ang bumungad sa kanya, at habang tinitingnan niya ang kanyang asawa, isang malalim na katanungan ang gumitla sa kanyang puso. Sino ba talaga ang lalaking kasama niya sa hirap at ginhawa, at ano pa ang kayang gawin ng pag-ibig nito para sa kanyang dangal? Ang bawat hininga sa loob ng malawak na ballroom ay tila tumigil na, tila ba ang oras mismo ay nagpasyang huminto upang saksihan ang pagguho ng isang mundong binuo sa kasinungalingan. Ang mukha ni Helena na kanina lamang ay nagniningning sa yabang at kapangyarihan ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nangangatog, pilit na bumubuo ng mga salita, ngunit tanging hangin lamang ang lumalabas. Ang mga diamante sa kanyang leeg ay tila nawalan ng ningning, nagmamasid sa kanyang unti-unting pagkapahiya sa harap ng mga taong dati ay kalaro niya sa mapanirang laro ng mataas na lipunan. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Binibingi ang lahat. Sa gitna ng katotohanang kanina lamang ay itinuturing nilang isang malaking biro. Ang mga dating kamag-aral na kanina ay nakapaligid kay Helena at nakikigulo sa pag-alipusta kay Maya ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga yapak sa makinis na marmol ay tila mga aninong pilit na tumatakas sa apoy. Ang mga ngiti sa kanilang mga muka ay napalitan ng takot at pagkabahala, habang ang bawat isa ay naghahanap ng paraan upang hindi madamay sa nagbabadyang unoso. Ang mga kamera ng kanilang mga telepono na nooy nakatutok upang i-record ang kahihiyan ni Maya ay dahan-dahang ibinaba, tila mga sandatang nawalan ng silbi sa harap ng isang tunay na hari. No, hindi ito maari. This must be a mistake. Isang hamak na driver ka lang, Gabriel. Maya. Anong ginawa mo? How did you pull this off? Niloko ninyo kaming lahat. Ang boses ni Helena ay basag, puno ng desperasyon at hindi matanggap na katotohanan. Sinubukan pa niyang gamitin ang kanyang matalas na dila upang baligtarin ang sitwasyon, pilit na ipinagmumukhang sila ang biktima ng isang malaking panlilinlang. Ngunit si Gabriel ay nanatiling kalmado. Ang kanyang anyo ay tila isang bundok na hindi natitinag ng anumang hangin. Hindi niya binitiwan ang kamay ni Maya. Sa halip ay lalo pa niya itong hinawakan nang mahigpit ipinaparamdam sa kanyang asawa na ang lahat ng sakit ay tapos na. Naramdaman ni Maya ang init na nagmumula sa palad ni Gabriel, isang init na tumagos sa kanyang puso at dahan-dahang naghilom sa mga sugat na idinulot ng mga salita ni Helena. Tumingin si Gabriel kay Helena. Ang kanyang mga mata ay walang halong galit kundi isang malalim na awa na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang Apex Holdings ay hindi tumitingin sa ningning ng ginto, kundi sa dangal ng pagkatao.
Helena, ang resort na ito ay nakatayo sa ibabaw ng mga utang na hindi ninyo na kayang bayaran. Ang investment na hinihintay ninyo ay hindi isang premyo, kundi isang huling pagkakataon na sinayang ninyo sa sandaling pinili ninyong tapakan ang dangal ng asawa ko. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, bawat salita ay tila isang hatol na hindi mababali. Ang tagapamahala ng resort at ang mga kasosyo sa negosyo ni Helena ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya. Alam nila na sa sandaling talikuran sila ng Apex, ang pangalan ng mga Vargas ay magiging basura sa mundo ng negosyo. Ang kumpanyang inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay ang mismong kamay na magpapabagsak sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isipan, ang lahat ng yabang ni Helena ay biglang naglaho. Ang takot na mawala ang lahat ng yaman, ng posisyon at ang marangyang buhay ay naging mas matindi kaysa sa kanyang pride. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, ang babaeng itinuturing ang sarili na reyna ay dahan-dahang bumagsak. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay tila isang hudyat ng kanyang ganap na pagsuko. Gumapang siya palapit, ang kanyang gintong bestido ay nakakaladkad sa sahig na dati ay pinagmamalaki niyang nililinis ng mga tulad ni Maya. Maya, please, Maya, kaibigan tayo. Di ba patawarin mo ako? I was just stressed out. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko kanina. Please, kausapin mo ang asawa mo. Kailangan namin ang investment na ito. Ang pamilya ko, ang resort na ito. Mawawala ang lahat sa amin kapag hindi kayo pumirma. Please, Maya, isipin mo ang pinagsamahan natin noon. Ang pagmamakaawa ni Helena ay puno ng pagkukunwari, pilit na ginagamit ang emosyon upang makuha ang gusto. Tinitigan ni Maya ang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang taong nawalan ng kaluluwa dahil sa sobrang pagmamahal sa material na bagay. Walang galit sa puso ni Maya, tanging isang malalim na pagod at ang kagustuhang wakasan na ang lahat ng ito. Lumingon siya kay Gabriel at sa isang tingin lamang ay nagkaunawaan na ang dalawa. Ang kapangyarihan ay nasa mga kamay na ni Maya at ang buong ballroom ay naghihintay sa kanyang magiging hatol sa babaeng buong buhay niyang naging anino ng kanyang dusa. Ang katahimikan ng malawak na bulwagan ay naging kasing talim ng isang punyal humihiwa sa bawat pagpapanggap na natitira sa hangin. Nakatingin ang lahat kay Maya, ang babaeng kanina lamang ay tinatapakan ng pagkatao, ngunit ngayon ay siyang may hawak ng hininga ng pamilya Vargas. Sa kanyang paanan, ang dating mapagmataas na si Helena ay mukhang isang gusot na papel, basang-basa ng sariling luha. Ang gintong bestido ay nakalubog sa dumi ng sahig at ang mga kamay na dati ay sanay manampal ay ngayon ay nanginginig sa pagmamakaawa. Ang bawat hikbi ni Helena ay tila isang desperadong pagtatangka na ibalik ang oras, isang huling sayaw ng isang taong takot, mawalan ng yaman at kapangyarihan. Helena, tumayo ka. Ang boses ni Maya ay lumabas na kalmado, walang bakas ng galit o puot, ngunit may bigat ng 1,000 gabing puno ng pait. Maya, please. I am begging you. Nagkamali ako, alam ko. I was just insecure. I was jealous of you. Pero please, huwag mong hayaang bumagsak ang resort na ito. This is all we have. Ang pamilya ko ang dangal namin. Isipin mo ang utang na loob ninyo sa amin noon. Ang boses ni Helena ay naging isang matinis na pagsusumamo, pilit na ginagamit ang huling barahan ng manipulasyon na alam niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo upang matitigan ng diretso ang mga mata ni Helena. Sa sandaling iyon, nakita ni Maya ang lahat ng sakit na dinanas ng kanyang ina, ang bawat pagyuko nito, ang bawat pagtitiis sa gutom, upang mapag-aral siya, at ang bawat gabing namatay ang dignidad nito sa ilalim ng pamamahay ng mga Vargas. Ang utang na loob na sinasabi ni Helena ay naging isang malaking kasalanan na ang tanging kabayaran ay ang pagpapakumbaba ng kanyang pamilya sa loob ng maraming dekada. Ang utang na loob
na paulit-ulit mong ibinabato sa akin, Helena, ay matagal na naming nabayaran. Binayaran iyon ng aking ina ng kanyang buong buhay. Binayaran ko iyon ng aking kabataan nang gawin mo akong alipin sa paaralan. Ang bawat butil ng kanin na sinasabi mong galing sa inyo ay diniligan ng pawis at luha ng nanay ko habang nililinis niya ang mga kalat ninyo. Tapos na kami, Helena. Malaya na kami sa inyo. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang pako na itinatarak sa kabaong ng paghahari ni Helena. Marahang hinawakan ni Maya ang laylayan ng kanyang puting bestido na hawak-hawak pa rin ni Helena. Sa isang banayad, ngunit determinadong kilos, hinila niya ito palayo isang simbolo ng formal na pagputol sa anumang ugnayan na mayroon sila. Tumingin siya kay Gabriel, ang lalaking kanina pa tahimik na nakatayo sa kanyang tabi, nagsisilbing kanyang sandigan. Nakita ni Maya sa mga mata ni Gabriel ang matinding pagmamalaki at paghanga. Hindi kailangan ng lalaki na magsalita. Ang kanyang presensya ay sapat na upang sabihing nasa likod niya ito, anuman ang kanyang maging pa siya. Humarap si Gabriel sa tagapamahala ng resort at sa mga abogado ng Apex Holdings na kanina pa naghihintay. Ang kanyang anyo ay bumalik sa pagiging isang matigas na leader na hindi matitinag ng anumang drama. Ang Apex Holdings ay hindi nakikipagtulungan sa mga taong walang pagpapahalaga sa dignidad ng kanilang kapwa. Ang kontratang ito ay hindi kailanman mapipirmahan. Consider all negotiations terminated effective immediately. Ang baukas na pahayag ni Gabriel ay tila isang huling hatol na nagpaguho sa buong resort. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-alisan, ang bawat isa ay tila nandidiri na ngayong madikit sa pamilya Vargas. Ang mga dating kaibigan ni Helena ay tinalikuran siya nang walang sabi-sabi, natatakot na mantsahan ang kanilang sariling pangalan ng kahihiyan ng isang bumabagsak na pamilya. Naiwan si Helena sa gitna ng ballroom, mag-isa durog at nilamon ng katahimikan ng kanyang sariling gawa. Inakbayan ni Gabriel si Maya, ang kanyang kamay ay nagbibigay ng init na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa bawat hakbang nila palabas ng resort, naramdaman ni Maya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang hangin sa labas ay tila mas sariwa at ang mga bituin sa langit ay tila mas maliwanag. Hindi ito paghihiganti sa paraang nais niyang masaktan si Helena. Ito ay hustisya sa paraang pinili niyang maging malaya. Ngunit habang papalayo sila, isang katatanungan ang pumasok sa isip ni Maya. Sapat na ba ang tagumpay na ito upang mabura ang lahat ng hapdi ng nakaraan? O ito pa lamang ang simula ng isang bagong yugto ng kanyang buhay kasama ang lalaking puno ng lihim? Ang pagtalikod ni Maya at Gabriel ay tila isang formal na pagwawakas sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa, isang huling hakbang palayo sa putik na pilit ibinabato sa kanila ng nakaraan. Ngunit sa likuran nila, ang puot ni Helena ay hindi pa tuluyang namamatay. Ito ay tila isang nasugatang hayop na mas nagiging mapanganib sa oras ng kanyang pagkatalo. Sa isang biglaang pagkilos na dala ng matinding desperasyon at nawawalang katinuan, dumampot si Helena ng isang kristal na baso ng alak mula sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang kanyang braso ay humahataw sa hangin. Inihagis ang baso ng buong lakas patungo sa likuran ni Maya, na tila ba ang pagkabasag nito sa balat ng kanyang kaaway ang tanging paraan upang maibsan ang kanyang sariling kahihiyan. Ngunit bago pa man makalapit ang lumilipad na kristal, ang mabilis at matalas na pakiramdam ni Gabriel ay muling nagpamalas ng kanyang kakaibang kakayahan. Sa isang iglap, bahagyang humarap si Gabriel at ang kanyang kamay ay mabilis na humuli sa baso sa gitna ng hangin. Ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang mga daliri sa manipis na kristal ay nagpakita ng isang lakas na hindi matitinag, hindi hinayaang mabasag ang baso o kahit isang patak ng alak ay tumalsik sa asawa. Ang buong bulwagan ay muling binalot ng isang nakabibinging katahimikan
habang ang bawat panauhin ay napanganga sa bilis ng pangyayari. Ang anyo ni Gabriel ay tila isang tagapagbantay na hindi natutulog ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato habang ang kanyang paningin ay tumama ng diretso kay Helena na ngayon ay nangangatog na sa takot sa sarili niyang ginawa. Ito na ang huling pagkakataon na hahayaan kitang huminga sa iisang silid kasama ang asawa ko. Ang boses ni Gabriel ay mababa halos pabulong, ngunit ang bawat salita ay tila may dalang yelo na nagpalamig sa dugo ng lahat ng nakikinig. Humarap siya sa buong grupo ng mga negosyante at dating kamag-aral na nananatiling nakamasid. Makinig kayong lahat. Mula sa gabing ito, ang sinumang tao o kumpanya na magbibigay ng tulong magpapatuloy o makikipag-ugnayan sa pamilya Vargas ay ituturing na kaaway ng Apex Holdings. Sisiguraduhin kong wala kayong matatagpuang pintuan na bubukas para sa inyo sa buong bansa. Ang deklarasyong yon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katayuan sa lipunan ng mga Vargas. Ang mga dating kaibigan ni Helena ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Ang iba ay nagmadali ng lumabas ng ballroom upang hindi mabilang sa mga kaaway ni Gabriel. Ang resort na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay naging isang malamig na kuta ng pagkatalo. Ang mga ilaw na kanina ay nagniningning ay tila naging maputla habang ang anino ng pagbagsak ay unti-unting lumalamon sa bawat sulok ng silid. Naiwan si Helena na nakaupo sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga hikbi ay naging isang mahinang pag-ungol ng isang taong tuluyan ng iniwan ng mundo. Inakbayan ni Gabriel si Maya, ang kanyang bisig ay nagbibigay ng proteksyon na tila isang kuta na hindi kailanman mabubuwag. Habang naglalakad sila palabas ng malaking pintuan ng resort, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa mukha ni Maya, nagdadala ng amoy ng kalayaan at bagong simula. Ang ingay ng ballroom ay unti-unting napalitan ng katahimikan ng gabi, isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi puno ng pag-asa. Sa bawat hakbang nila, patungo sa kanilang sasakyan, naramdaman ni Maya ang unti-unting pagkawala ng bigat sa kanyang balikat. Ang mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa kanyang muling pagkabuhay at ang bawat hininga niya ay tila isang awit ng pasasalamat. Gayunpaman, sa loob ng sasakyan, habang dahan-dahan silang lumalayo sa resort, ang katahimikan ay naging malalim at puno ng mga katanungang hindi pa nabibigkas. Tumingin si Maya sa profile ni Gabriel habang nagmamaneho ito sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Ang lalaking ito na akala niya ay kilala na niya ng buo ay biglang naging isang misteryong kasing lalim ng karagatan. Paano niya nagawang itago ang lahat ng ito? At sa likod ng kapangyarihang ipinamalas nito, sino ba talaga ang lalaking binuiwis? Ang lahat para lamang sa kanyang dangal. Ang pagdating nila sa kanilang maliit na tahanan ay hindi naging dulo ng kwento, kundi ang simula ng isang paglalakbay sa puso ng isang lihim na maaring magpabago sa kanilang pag-ibig magpakailanman. Ang maliit na pintuan ng kanilang bakuran ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng tunog ng luma at kinakalawang na bakal na tila sumasalamin sa payak at tahimik nilang pamumuhay. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, sa labas ang kanilang tahanan ay nananatiling isang maliit at payak na silungan malayo sa kinang at luho ng resort na kanila lamang iniwan. Ngunit sa loob ng sasakyan, habang nakatigil na sila sa tapat ng bahay, ang katahimikan sa pagitan ni Maya at Gabriel ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Ang bawat hininga ni Maya ay tila isang pakikibaka. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na pagtambol sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahang pinatay ni Gabriel ang makina ng sasakyan. Ang unti-unting pagkawala ng panginginig ng makina
ay nagdala ng isang uri ng katahimikan na nakakabingi, isang katahimikang humihingi ng paliwanag. Humarap si Gabriel sa kanyang asawa at sa pagkakataong ito, ang anyo ng makapangyarihang chairman ng Apex Holdings ay tuluyan ng naglaho. Ang nakaupo sa harap ni Maya ay ang lalaking laging naroon para sa kanya, ang lalaking may lumbay sa mga mata at laging handang sumuporta. Ngunit para kay Maya, ang lalaking ito ay tila isang magandang estranghero na may suot na pamilyar na mukha. "Maya, mahal, please look at me." Ang boses ni Gabriel ay basag puno ng takot na baka sa sandaling ito ay tuluyan ng lumayo ang loob ng asawa sa kanya. Dahan-dahang inangat ni Maya ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nangingintab sa namumuong luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kalituhan. "Sino ka ba talaga?" Gabriel, ang Gabriel na nakilala ko ay isang simpleng empleyado na masaya na sa pagluluto ng almusal para sa akin. Pero ang Gabriel na nakita ko kanina, ang taong kayang magpabagsak ng isang pamilya sa isang salita lang. Sino siya? Huminga ng malalim si Gabriel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang tamang mga salita. "Sorry, Maya. I am so sorry kung itinago ko sa iyo ang lahat ng ito. I am Gabriel Monteverde, the chairman of Apex. Noong nakilala kita, kakatapos pa lang ng lahat ng paghihirap mo sa mga Vargas. Nakita ko kung gaano mo kinasusuklaman ang mga taong gumagamit ng pera para manapak ng kapwa. Natakot ako, Maya. Natakot ako na kapag nalaman mong isa rin ako sa mga taong kinamumuhian mo, baka hindi mo ako bigyan ng pagkakataon na mahalin ka." Isang hikbi ang nakawala sa mga labi ni Maya. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Kaya mo ba itinago ang lahat? Ang sasakyang ito, ang bahay na ito, lahat ba ito ay isang pagtatanghal lang? Hindi, Maya. Ang pagmamahal ko sa iyo, ang bawat gabing magkasama tayo, ang pag-aalaga ko sa iyo, iyon ang katotohanan. Ang yaman at kapangyarihan ko, iyon ang pagtatanghal na gusto ko ng takasan. Pinili kong mabuhay ng payak dahil kasama kita. Doon ko lang naramdaman na totoo akong tao. Patuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa dashboard at inabot ito kay Maya. "Ito ang lahat ng papeles ng aking mga ari-arian. Kanina ko pa ito ipinahanda. Lahat ng ito ay nakapangalan na sa'yo. I don't want the money to be a wall between us. If you want me to give it all away, gagawin ko." Tumingin si Maya sa mga papeles, ngunit hindi niya ito tinanggap. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Gabriel, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa pisngi ng asawa. Naramdaman niya ang init at ang tunay na takot ni Gabriel, takot na mawala siya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan ni Maya ay natunaw. Hindi siya nagpakasal sa isang chairman. Nagpakasal siya sa lalaking nagpupunas ng kanyang mga luha at laging nakikinig sa kanyang mga kwento. Ang katotohanang binuwis nito, ang lahat upang protektahan ang kanyang dangal, ay higit pa sa anumang yaman sa mundo. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Gabriel. Ang kailangan ko ay ikaw." Bulong ni Maya bago niya isinandal ang kanyang noo sa noo ng asawa. Sa loob ng maliit na sasakyan, sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang dalawang kaluluwa ay muling nagtagpo sa gitna ng katapatan. Isang matamis at mahabang halik ang nagsilbing selyo ng kanilang muling pagkakaintindihan, isang sandaling puno ng pag-asa at paghilom. Ngunit ang kanilang paglalakbay sa kapayapaan ay tila hindi pa ganap na tapos. Habang magkayakap sila sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay muling nabasag ng tunog ng telepono ni Maya na naiwan sa upuan. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa pag-aakalang isa itong mahalagang tawag, sinagot ito ni Maya. Ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Helena, kundi isang boses ng isang matandang lalaki na puno ng pait at desperasyon.
Isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng hukay. Maya hindi ka patapos sa amin. Kung akala mo ay nakuha mo na ang lahat dahil sa asawa mo, nagkakamali ka. May isang lihim ang nanay mo na hindi mo alam. Isang lihim na sisira sa bawat sandali ng kaligayahan mo ngayon. Magkita tayo bago huli na ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig ng sasakyan. Tumingin siya kay Gabriel, ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata na tila ba ang pader na itinayo nila upang protektahan ang kanilang pag-ibig ay muling nanganib na gumuho dahil sa isang multo ng nakaraan na ayaw silang tantanan. Ang mabilis na pintig ng puso ni Maya ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa gitna ng katahimikan ng sasakyan. Ang boses mula sa telepono ay tila isang malamig na hangin na nanggagaling sa isang madilim na kuweba, pilit na humihila sa kanya pabalik sa isang mundong akala niya ay kaniya ng tinalikuran. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nararamdaman niya ang init ng palad ni Gabriel na nakahawak sa kanyang balikat, may isang bagong lakas na sumibol sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na siya ang batang Maya na laging takot sa bawat banta ng mga Vargas. Hindi na siya ang anak ng utusan na handang maniwala sa bawat lason na ibinubuhos ng ibang tao sa alaala ng kanyang ina. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang telepono mula sa sahig ng sasakyan. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Sa halip ang kanyang pagkakahawak dito ay naging matatag at puno ng paninindigan. Inilapit niya muli ito sa kanyang tenga, ang kanyang muka ay naging kasing linaw ng kristal sa ilalim ng ilaw ng dashboard. Kung anuman ang sinasabi ninyong lihim, hindi na yon mahalaga sa akin. Ang aking ina ay namuhay ng may dangal sa kabila ng lahat ng pang-aapi ninyo. Kung ang layunin ninyo ay gamitin ang kaniyang alaala upang saktan ako o ang asawa ko, nagkakamali kayo. Ang bawat tao ay dapat matutong dumiin sa kanilang sariling mga paa at harapin ang bunga ng kanilang sariling mga gawa. Huwag na kayong tatawag muli. Ang boses ni Maya ay lumabas na malamig at puno ng awtoridad, isang deklarasyon ng kalayaan na hindi na mababali ng anumang takot. Nang hindi na naghintay ng sagot, dahan-dahang pinindot ni Maya ang pulang simbolo sa screen upang tapusin ang tawag. Isang malalim na buntong hininga ang nakawala sa kanyang mga labi. Tila ba kasabay ng hanging iyon ay ang paglisan ng huling bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Tumingin siya kay Gabriel na nagmamasid sa kanya ng may halong paghanga at matinding pag-ibig. Sa isang mapagpasyang kilos, binuksan ni Maya ang likuran ng kanyang telepono at dinukot ang maliit na SIM card mula sa loob nito. Tinitigan niya ang maliit na piraso ng plastik, ang huling tulay na nag-uugnay sa kanya sa mga taong pilit siyang sinisira. Sa labas ng bintana ng sasakyan, itinapon niya ito sa madilim na kalsada, hinayaang lamunin ito ng gabi at malimutan na ng panahon. Ayoko na silang magkaroon ng kahit anong puwang sa buhay natin, Gabriel. I'm choosing my peace. I'm choosing us. Bulong ni Maya habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong natuklasang kalayaan. Ngumiti si Gabriel at hinila si Maya para sa isang mahigpit na yakap. Sa loob ng kanilang maliit na tahanan, pagkatapos ng ilang sandali, ang kapaligiran ay binalot ng isang uri ng katiwasayan na matagal na nilang hinahanap. Sabay silang nagtungo sa kusina upang maghanda ng isang simpleng hapunan. Ang tunog ng kutsilyo na maingat na humihiwa sa mga sariwang gulay at ang bango ng bawang na dahan-dahang nagigisa sa kawali ay tila isang melodiya ng paghilom. Walang mga mamahaling staff, walang mga gintong plato, tanging ang init ng kanilang pagsasama at ang tawanan na unti-unting bumabalik sa bawat sulok ng silid. Habang kumakain sila sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanilang lamesa, tila ba ang lahat ng nangyari sa resort ay isang masamang panaginip lamang na tuluyan nang naglaho sa pagsikat ng buwan.
Ang bawat subo ng pagkain ay may lasa ng tagumpay at kapayapaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Gabriel na ang kanyang asawa ay nararapat sa higit pa sa isang gabing puno ng tensyon at pagtitiis. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit sila ng mga pinagkainan, dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Maya at may inilapag na isang maliit na sobre sa ibabaw ng lamesa. Ang kulay nito ay mapusyaw na asul, tila ba sumisimbolo sa kalawakan ng langit at dagat. Binuksan ito ni Maya at ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkagulat nang makita ang 2 piraso ng mga tiket sa eroplano. Chard. Ano ito, Palawan? We're going to El Nido. Gulat na tanong ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng excitement na matagal na niyang hindi nararamdaman. Deserve natin ang isang break, Maya. Isang lugar na walang nakakakilala sa atin, walang chairman ng Apex, at walang multo ng nakaraan. I want to give you the honeymoon we never had. Just you and me walking on the white sand, watching the sunset without any worries. Sagot ni Gabriel habang hinahawakan ang 2 kamay ni Maya. Niyakap ng mahigpit ni Maya ang kanyang asawa, ang kanyang mukha ay nakabaon sa dibdib nito habang nararamdaman ang malakas at tapat na tibok ng puso ni Gabriel. Tila ba ang bawat pangako ng lalaking ito ay nagiging totoo at ang hinaharap na dati ay puno ng ulap ay ngayon ay nagpapakita ng isang napakagandang tanawin. Gayunpaman, habang pinagmamasdan ni Maya ang mga tiket na nakapatong sa lamesa, isang maliit na bahagi ng kanyang isipan ang hindi mapigilang mag-isip. Sapat na ba ang pagtakas sa isang magandang isla upang tuluyang malimutan ang lahat, o ang bawat hakbang nila palayo ay may dala ring bagong hamon na susubok sa tatag ng kanilang bagong simulang pag-ibig? Ang bawat paghampas ng malinaw na asul na alon sa mapuputing buhangin ng El Nido ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, unt-unting nagbubura sa bawat bakas ng pagod sa kaluluwa ni Maya. Dito sa dulo ng Palawan, kung saan ang langit at dagat ay tila nagtatagpo sa isang walang hanggang yakap, natagpuan ni Maya ang katahimikang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang amoy ng alat ng dagat at ang sariwang hangin na dumadaloy sa mga dahon ng niyog ay tila isang gamot na humihilom sa bawat sugat ng nakaraan. Wala rito ang matatalim na salita ni Helena, wala ang mapanghusgang mga mata ng mataas na lipunan, at wala ang bigat ng utang na loob na dati ay tila isang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg. Naglalakad si Maya sa dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lilang liwanag sa buong kalawakan. Ang bawat paglubog ng kanyang mga paa sa malambot na buhangin ay tila isang pag-iwan sa bawat pait na naranasan niya sa Manila. Napansin niya ang isang anyo na naghihintay sa kanya sa di kalayuan. Si Gabriel, suot ang isang puting linen na polo na nakabukas ang unang 2 butones, ay nakatayo habang pinagmamasdan ang ganda ng kalikasan o marahil ang ganda ng babaeng paparating sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi si Gabriel ang makapangyarihang chairman ng Apex Holdings na kinatatakutan ng lahat. Siya ay si Gabriel na asawa ni Maya, ang lalaking ang tanging hangad ay makitang muli ang ningning sa mga mata ng kanyang mahal. Mahal, kanina ka pa ba rito? Ang ganda ng sunset, di ba? Masayang sabi ni Maya habang lumalapit ang kanyang buhok ay malayang sumasayaw sa hangin. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang baywang ni Maya at hinila ito palapit sa kanya. Ang init ng katawan ng kanyang asawa at ang pamilyar na bango nito ay tila isang pader na nagpoprotekta sa kanya laban sa anumang unos. Mas maganda ka pa rin kaysa sa anumang sunset, Maya. I am just happy na nakikita kitang nakangiti ng ganyan. I want this piece to be your forever reality. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng emosyon. Iniyuko ni Gabriel ang kanyang ulo at marahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Maya
Isang halik na puno ng pangako at paggalang. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, ang bawat segundo ay tila tumitigil para sa kanila. Ang pagiging malapit ng kanilang mga katawan, ang marahang pagdaiti ng kanilang mga balat, at ang pagtatagpo ng kanilang mga hininga ay lumikha ng isang uri ng kilig na hindi kayang pantayan ng anumang materyal na bagay. Naramdaman ni Maya ang matinding pagpapahalaga na sa kabila ng lahat ng lihim at kapangyarihan ni Gabriel, siya pa rin ang pinakamahalagang kayamanan nito. Nang sumapit ang gabi, ang paligid ay binalot ng kadiliman na tanging ang liwanag ng mga bituin at ang banayad na ilaw mula sa kanilang private villa ang nagsisilbing gabay. Sabay silang naupo sa balkonahe habang pinagmamasdan ang dagat na tila naging isang malaking itim na kumot. Ang katahimikan ay naging masarap sa pandinig, isang pagkakataon upang muling pag-usapan ang kanilang mga pangarap nang walang anumang itinatago. Ang bawat hawak ni Gabriel sa kamay ni Maya, ang bawat sulyap na puno ng pagnanasa at pag-ibig ay tila isang deklarasyon na sila ay sapat na para sa isa't isa. Gayunpaman, sa gitna ng perpektong sandaling ito, ang realidad ay muling kumatok ng hindi inaasahan. Kinuha ni Maya ang kanyang telepono upang tingnan ang oras at sa pag-ilaw ng screen, isang notification mula sa isang balita ang biglang lumitaw. Ang pamagat ng balita ay malinaw at nakakagulat. Ang sikat na resort ng pamilya Vargas tuluyan nang isinara dahil sa pagkakalugi. Helena Vargas nakitang namamalimos ng tulong sa dating mga kasamahan. Nanlamig ang mga daliri ni Maya habang binabasa ang balita. Ang imahe ni Helena na dating nagniningning sa ginto ngayon ay nasa gitna ng kahihiyan at kahirapan. Ang katotohanang ang bawat taong dating pumupuri rito ay ngayon ay tinalikuran na. Ito ay tila isang matinding sampal ng tadhana. Tumingin si Maya sa dagat at sa kabila ng kanyang kalayaan, isang katanungan ang muling bumagabag sa kanyang isipan. Ang karma ba ay sapat na upang makalimutan ng lahat o ang bawat balita tungkol sa paghihirap ng kanyang kaaway ay muling magbubukas ng pinto ng nakaraan na pilit niyang isinasara sa paraisong ito sa ribo. Ang liwanag mula sa screen ng telepono ay tila naging isang mapait na paalala ng realidad sa gitna ng paraisong kinalalagyan ni Maya at Gabriel. Habang ang bawat hampas ng alon sa pampang ay nagdadala ng kapayapaan, ang bawat salitang nakasulat sa balita ay nagdadala naman ng imahe ng pagkawasak. Nakita ni Maya ang mga larawan ni Helena, isang babaeng dati ay tinitingala dahil sa yaman, ngunit ngayon ay kinukutya dahil sa kanyang pagbagsak. Ang gintong bestido ay napalitan ng kupas na damit at ang marangyang resort ay naging isang madilim at abandonadong kuta ng mga alaala na punong-puno ng alikabok at pagsisisi. May isang maikling video na nakalakip sa balita na tila kumuha sa lahat ng atensyon ni Maya. Ipinapakita nito si Helena sa isang mataong kalsada, malapit sa isang palengke, pinaliligiran ng mga taong dati ay tinatawag niyang kaibigan at kasamahan sa mataas na lipunan. Ang mga taong ito ay hindi nagbibigay ng tulong o kahit anong uri ng simpatya. Sa halip sila ay nakahawak sa kanilang mga mamahaling telepono, kumukuha ng video habang pinagtatawanan ang desperasyon ng babaeng dati ay kinatatakutan nila. Ang malulutong na tawanan ng kanyang mga dating kasamahan ay tila mga matatalas na tuksilyong tumutusok sa huling natitirang dangal ni Helena, isang uri ng kahihiyan na mas masakit pa kaysa sa pisikal na gutom o kawalan ng tirahan. Naramdaman ni Maya ang isang matinding paninigas sa kanyang dibdib habang pinapanood ang bawat segundo ng video. Akala niya noong una ay matutuwa siya kapag nakita ang ganap na pagbagsak ng kanyang kaaway. Akala niya ay ito ang kailangang mangyari upang makamit ang ganap na hustisya para sa kanya at para sa kanyang yumaong ina. Ngunit sa halip na kaligayahan o halakhak, isang malalim na awa,
para sa isang taong nawala ng kaluluwa ang kanyang naramdaman. Ang hustisya ay dumating na sa paraang hindi niya inaasahan, ngunit ang pait nito ay nananatiling nakadikit sa hangin. Naisip niya ang kanyang ina at alam niyang sa kabila ng lahat ng pang-aapi, hindi na naisin ng kanyang ina na makita ang kahit sinong tao sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Naramdaman ni Gabriel ang bigaang pananahimik at ang panlalamig ng kamay ni Maya na nakahawak sa kanyang braso. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono mula sa pagkakahawak ng asawa at pinatay ang screen nito, hinayaang lamunin ng dilim ang lahat ng pangit na imahe ng nakaraan. Hinawakan niya ang mukha ni Maya gamit ang kanyang dalawang palad, pilit na ibinabaling ang paningin nito pabalik sa kanya, pabalik sa katotohanan ng kanilang pag-ibig at sa kagandahan ng karagatang nasa harap nila. Hindi mo na kailangang panoorin yan, Maya. Hindi iyan ang mundong kinabibilangan natin ngayon. Ang karma ay may sariling paraan ng paglilinis ng landas at tapos na ang tungkulin mo sa kanya. Huwag mong hayaang nakawin ng kanyang pagdurusa ang kapayapaang nararamdaman mo ngayon. Ang boses ni Gabriel ay puno ng katiyakan at proteksyon, tila isang harang na naghihiwalay sa kanila mula sa lason ng mundong iniwan nila. Tumango si Maya at isang malalim na paghinga ang nakawala sa kanyang mga labi, tila inilalabas ang huling bakas ng puot na nanatili sa kanyang puso. Sa isang mapagpasyang kilos, iniwan niya ang telepono sa ibabaw ng lamesa at tumayo upang harapin ang dagat. Hindi niya kailangang tumawa sa pagkatalo ng iba upang patunayang siya ang nanalo sa laban ng buhay. Ang kanyang pananalo ay nakikita sa bawat hiningang wala ng takot, sa bawat ngiting hindi napilit, at sa bawat gabi na mahimbing siyang nakakatulog sa tabi ng lalaking nagpabago sa kanyang mundo. Binuhat ni Gabriel si Maya ng buong pag-iingat at dahan-dahang naglakad patungo sa dalampasigan kung saan ang tubig ay humahalik sa kanilang mga paa. Ang tunog ng kanilang mga tawa habang hinahabol ng mga bulan ng dagat ay tila isang bagong awit ng tagumpay, isang himig ng paghilom na mas malakas kaysa sa anumang alingawngaw ng karma. Ngunit habang naglalakad sila, isang huling sulyap ang ibinigay ni Maya sa madilim na abot-tanaw. Isang tahimik na panalangin para sa paghilom ng lahat ng sugat at isang pangako na ang kanyang pag-ibig kay Gabriel ang magiging tanging liwanag na susundan niya. Magiging sapat na ba ang katahimikang ito upang hindi na kailanman muling umalingawngaw ang pait ng nakaraan sa kanilang masayang bukas? Ang pagbabalik ni Maya at Gabriel mula sa kanilang maikling pagtakas sa Palawan ay tila isang pagyakap sa katotohanang sila mismo ang bumuo. Sa harap ng kanilang maliit at payak na tahanan, ang sinag ng araw sa madaling araw ay dahan-dahang gumagapang sa mga dahon ng halaman sa kanilang bakuran, nagbibigay ng isang uri ng liwanag na tila nagpapahayag ng isang bagong simula. Bagaman, alam na ng buong mundo ang tunay na yaman ni Gabriel, pinili nilang manatili sa piling ng mga pader na nakasaksi sa kanilang tunay na pagmamahalan. Para kay Maya, ang tunay na karangyaan ay hindi matatagpuan sa lawak ng isang mansyon, kundi sa lalim ng katahimikan at seguridad na nararamdaman niya sa piling ng asawa. Nakatayo si Maya sa harap ng kanilang beranda, hawak ang isang hose habang dinidiligan ang mga tanim na halaman ng kanyang ina na ngayon ay muling sumisibol at namumulaklak. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa mga talulot ay lumilikha ng isang maliit at makulay na bahaghari sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang puso ay wala ng bakas ng pait. Ang bawat alaala ng panlalait ni Helena ay tila mga tuyong dahon na nilayunan ng hangin. Sa pagkakataong ito, ang kanyang layunin ay hindi na lamang ang mabuhay para sa sarili, kundi ang maging liwanag para sa iba. Nagsimula na si Maya sa kanyang proyekto, isang foundation na naglalayong magbigay ng edukasyon at proteksyon para sa mga anak ng mga kasambahay at manggagawa upang wala ng bata
ang kailangang dumanas ng pang-aaping naranasan niya noon. Dahan-dahang lumabas si Gabriel mula sa loob ng bahay, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Inilapag niya ang mga ito sa maliit na lamesang gawa sa kawayan at lumapit sa likuran ni Maya. Maingat niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ng asawa, isinasandal ang kanyang baba sa balikat nito. Ang init ng kanyang katawan at ang pamilyar na bango ng kanyang balat ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Maya sa gitna ng payapang dagat ng kanilang buhay. You look so peaceful, Maya. I am so proud of what you're doing with the foundation. Handa na ang lahat ng kailangan mong documents para sa registration. I'll make sure everything is perfect. Bulong ni Gabriel ang kanyang boses ay puno ng paghanga na tila ba si Maya ang pinakamahalagang tagumpay na nakamit niya sa buong buhay niya bilang chairman. Thank you, Gabriel. Pero alam mo, hindi ko naman kailangan ng malaking pondo para magsimula. Ang mahalaga ay maramdaman nila na may kakampi sila. That they have a choice, just like how you gave me a choice to be happy. Tugon ni Maya habang dahan-dahang sumasandal sa matatag na dibdib ng asawa. Humarap si Maya kay Gabriel at sa gitna ng bango ng mga basang halaman at mainit na kape, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ang bawat sulyap ni Gabriel ay tila isang tula ng katapatan, isang pangako na kahit gaano pa kalaki ang kayamanang hawak niya, mananatili siyang asawa na marunong makinig sa bawat tibok ng puso ni Maya. Inabot ni Gabriel ang isang hibla ng buhok ni Maya na humaharang sa mukha nito at maingat itong inilagay sa likod ng kanyang tenga bago dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ng asawa. Ang bawat haplos nito ay puno ng kilig na tila ba sila ay mga bagong magkasintahan pa lamang, isang uri ng pag-ibig na lalong tumitibay sa bawat pagsubok na kanilang nilalagpasan. I will always be behind you, Maya. Kahit anong mangyari, I will be your protector, your husband, and your best friend. Hinding-hindi na muling magdidilim ang mundo mo hanggat kasama mo ako. Paninigurado ni Gabriel habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Ang katahimikan ng kanilang bakuran ay binalot ng isang uri ng kaligayahang hindi kayang bilhin ng ginto. Sa bawat hininga nila, ang bawat takot at dusa ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw sa ilalim ng init ng kanilang pag-ibig. Ngunit habang magkayakap silang dalawa, sa ilalim ng sikat ng araw, isang huling tanong ang nananatili sa puso ni Maya, hanggang kailan mananatiling payapa ang kanilang paraiso? At handa na ba silang tuluyang harapin ang mga huling bakas ng aninong maaaring naghihintay pa rin sa kabilang dako ng kanilang muling nabuong mundo? Lumipas ang 10 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang hinuhubog ang bawat bato at pampang ng buhay ni Maya at Gabriel. Ang kanilang maliit na tahanan ay naging isang malawak na hardin ng mga alaala, kung saan ang bawat sulok ay punong-puno ng halimuyak ng mga bulaklak at ang ingay ng kagalakan mula sa kanilang 2 anak. Sa kabila ng kayamanan ni Gabriel, na sapat na upang bumili ng isang isla, nanatili silang tapat sa payak na pamumuhay na nagbigay sa kanila ng tunay na kaligayahan. Para kay Maya, ang bawat umagang gumigising siya sa tabi ng lalaking hindi kailanman bumitiw sa kanyang kamay ay isang paalala na ang pinakamahalagang yaman ay hindi nakatago sa loob ng isang vault, kundi sa loob ng pusong marunong magmahal ng totoo. Isang hapon, habang si Maya ay namimili ng mga sariwang prutas sa isang mataong palengke para sa kanyang foundation, isang pamilyar na anyo ang kumuha sa kanyang atensyon. Sa isang madilim na sulok, nakaupo ang isang babaeng may bakas ng matinding hirap sa kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang balat ay tuyot sa ilalim ng init ng araw at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nag-aayos ng mga basurang plastik na balak niyang ibenta. Ito si Helena. Wala na ang kinang ng mga diamante, wala na ang gintong bestido,
at wala na ang mapagmataas na tingin na dati ay tila humahamon sa langit. Sa pagkakataong ito, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Tumigil ang mundo para sa isang segundo. Nakita ni Maya sa mga mata ni Helena ang matinding takot kahihiyan at ang huling bakas ng puot na unti-unti nang nilalamon ng pagsisisi. Ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay o galit, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa puso ni Maya. Hindi niya kailangang magsalita o manumbat. Ang hustisya ng tadhana ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang lumapit si Maya at nag-iwan ng isang supot ng mga pagkain at sapat na halaga sa tabi ng babae bago siya tumalikod nang walang anumang sabi-sabi. Ang pagpapatawad ni Maya ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat. Ito ay nangangahulugang pinili niyang maging malaya mula sa bigat ng nakaraan. Ang hindi na pagtingin sa likuran ang kanyang huling at pinakamatamis na pagganti. Nang makauwi siya, sinalubong siya ni Gabriel sa pintuan. Ang kanyang asawa ay mukhang mas bata pa kaysa noon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa tuwing titingin kay Maya. Inabot nito ang kanyang mga bitbit at dinala siya sa beranda, kung saan ang kanilang mga anak ay masayang naglalaro sa damuhan. Sabay silang naupo habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. "Mahal, kumusta ang araw mo?" tanong ni Gabriel habang marahang hinahawakan ang kamay ni Maya at pinagsasalikop ang kanilang mga daliri. "Napayapa na ang lahat, Gabriel. Wala na akong nararamdamang bigat. Tapos na ang lahat ng pagdurusa." Tugon ni Maya habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Sa sandaling iyon, ang tunay na aral ng kanilang kwento ay tila isinulat sa kalangitan. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging dahilan ng pagkaalipin, at ang tunay na karangalan ay matatagpuan sa pagpili sa kabutihan. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang naging talunan sa paanan mo, kundi sa kung gaano karaming pagmamahal ang naibahagi mo sa gitna ng iyong sariling paghihirap. Ang kanilang pag-ibig na dumaan sa apoy ng panlalait at unos ng mga lihim ay muling napatunayan na ang pinakatahimik na pagganti ay ang mabuhay ng marangal, masaya at may pusong punong-puno ng kapayapaan. Hinalikan ni Gabriel ang tuktok ng ulo ni Maya habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, nag-iiwan ng isang gabing puno ng mga bituin na tila mga saksi sa isang wagas na sumpaan. Ang kanilang paglalakbay ay hindi nagtapos sa isang magarbo at maingay na kasiyahan, kundi sa isang tahimik at matamis na katiwasayan na magtatagal hanggang sa huling hininga ng kanilang panahon.